Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Pupunta tayo ngayon ng Opus Mall. Yung Opus Mall, yung bagong mall sa Bridgetown. Nakita ko lang, pinakita ni Johnny yung video ng may nagwa-walking vlog dun eh. Check out lang natin kasi mahilig ako sa mga malls. Hindi ako yung type ng taong ayaw pumupunta ng mall dahil maraming tao, dahil magulo, ganyan. Pero hindi ako pupunta dun ng hapon or ng prime time. Ang punta ko parati sa mga malls opening, lalo na yung mga malls na sikat. Mula bata ako mahilig ako sa mga malls kasi yung mom ko before, yun yung trip eh. Gustong-gusto niyang naglalakad sa mall. Madalas pupunta yan ng Mega Mall, ganun, SM North. Tapos iikutin niya lang yung buong mall. Wala siyang bibilin kasi kuripot yung nanay ko eh. Pero yun lang yung gagawin niya. Iikot lang siya sa mall. Na-adapt ko yun hanggang ngayon. Usually pag very active ako, bago ako mag-workout, bago ako mag-gym, nagpapa 10,000 steps ako pag may oras ako sa mall. Yun rin yung advice ko sa mga taong gustong mag-workout, na gusto nilang magsimula muna. Parati ko sinasabi, maglakad ka lang. Kasi maraming nag-underestimate ng power ng paglakad eh. Kahit maglakad ka lang ng isang oras sa mall, okay na yun eh. I mean, syempre for starters, no. Usually kasi, kunwari ako, sanay ako nag-workout. Kahit mula nung high school pa lang ako, todo workout na ako eh. Nag-start ako mag-gym, grade 7 ako. So ever since then, parati akong pumapasok sa kung ano-anong mga sport. Gusto ko natututo ng mga bagong bagay, ganyan. Pag may mga times na matagal akong hindi nakaka-workout or matagal ako natitenga, pag hindi sanay yung katawan kong mag-workout agad-agad, maglalakad muna ako. Hindi ko muna iisipin yung workout, maglalakad lang ako. Maglalakad muna ako, siguro mga isang oras, mga 1 hour for 2-3 days bago ako magsimula mag-gym ulit. Meron talaga siyang malaking matutulong sa'yo pag naglakad ka. Yung mismong act ng walking kasi, malaki yung nagagawa niyan sa katawan to move around. Kasi marami sa atin sanay na nakaupo sa office, tapos nakaupo sa kotse, traffic, diba? Pagdating sa bahay, hihilata ka na lang sa living room mo, ganun. Pag naglakad ka, napabatak yung katawan mo kahit papaano eh. Yung 10,000 steps kasi, tinatry ko talagang makuha yan before pa ako mag-workout. Yung number na yun naman, yung 10,000, sa totoo lang, napaka-arbitrary nun. Hindi mo kailangan magbilang ng 10,000 steps para lang sabihin okay yung galaw mo. Ako personally, ang aim ko is 100,000 steps a week. So, kung papaano man, kasi may mga araw na pag nagpi-pickleball ako, umaabot ako ng 20,000 steps. Or may mga araw naman na hindi ako umaabot ng 10,000. Basta ang weekly goal ko is 100,000 steps. Grabe, ang bilis nung biyahe natin. Dire-diretso lang kasi to eh. Nag-New Manila ka, dire-diretso lang hanggang umabot ka dun sa dulo nung sa intersection na to ng Tiende and ng Libis. Hindi na ako nakapag-vlog ng Friday kasi pumunta lang kami ng Brewing Point ulit. Dahil nga nagustuhan talaga namin yung pagkain dun. Yun yung first location na pinuntahan namin 2 Fridays in a row. Masarap talaga, wala pa kaming mintis dun sa food. Ang sinubukan ko yung grilled cheese nila. Ang sarap. May tomato soup, may salad. Grabe, sulit na sulit siya. Tapos nilibre ako ni Mark ng Caesar salad. Sarap na ng salad nila, pwede rin. Okay ang Brewing Point na yan. Napapanaginipan ko nga yung Clubhouse sandwich nila eh. Ang sarap yung Clubhouse sandwich. Naisip ko nga ano bang mas okay. Kasi yung Brewing Point naman, hindi naman super special nung Clubhouse sandwich na. Maganda lang talaga yung pagkakagawa. Inisip ko kasi yung Clubhouse sa Tropical,
magkano ba yun? 150, ganyan. Sabihin natin 150. Tapos yung clubhouse sa Brewing Point 330. So mas okay bang kumain ng dalawang clubhouse from Tropical na hindi naman, sa totoo lang hindi siya ganun kalayo. Like step up kung step up yung dun sa Brewing Point. Pero ano ba pipiliin nyo? Dalawang clubhouse from Tropical or isang clubhouse from Brewing Point? Wala lang. Yun na yung lalim ng philosophical thoughts ko ngayon. Iniisip ko lang kung anong sandwich yung kakainin ko. Oh, ito na pala yun. Ito yung akala namin casino. Ayun na yun, oh. Wow, nice. Looks good. Maganda yung labas. Hindi parang nung unang punta ko ng Fisher Mall. Grabe yung Fisher Mall. Bloke lang. Bloke lang. Sir, pwede dito? Saan ako paparada? Saan? Sa underground. Sana paano ko lalabas dito? Oo, sabi niyo okay lang eh. Babalik ako. Saan po yung underground, boss? Okay lang po. Saan po ba? Ikot lang ako dito. Diretso kaliwa. Sige, salamat. Thank you. Ayun, ito pala yun. Sabi ko na may mga issue yun eh. Sabi ko na hindi yun ganun kadali eh. Kaya tinanong ko muna yung guard eh, diba? Wala, mukhang bago pa lang si kuya. Kala niya pwede. Ganda though. First impression, no? Okay yung nakikita ko so far. May mga malls talaga na pagpunta nyo, ang cheap talaga. Yung Fisher Mall #1. Yung X-Max, alam naman natin 300cc siya, no? Pero hindi kasi talaga siya kasya dun sa coach, ay sa motor na parking madalas. May isang time sa podium, talagang pinilit ako. Sabi ko, sir, hindi talaga pwede, bawal siya. So punta kami dun sa parking ng motor. Sabi ko, sige, punta tayo dun sa parking ng motor. Tignan mo kung anong gagawin natin. Punta kami dun ng guard. So sabi niya, tinitignan niya yung motor ko, titignan niya yung entrance kung saan papasok yung mga motor sa parking. Sabi niya, sige sir, sa kotse na lang kayo. Sir, kasi 400cc to. Pwede ba 400cc to? Pwede ba ako sa kotse? Kasi baka hindi ako kasya dun sa motor. Madalas hindi ako kasya dun eh. Ha? Oo. Meron. Okay, saan? Meron rin kayo ng pang malalaki. Kanan sa dulo. Okay, sige, salamat. Wait yung mga guards. Usually kasi pag mga guards na ganyan, sa mga malls na mga bago, lalo na pag hindi pa nila alam yung kalakaran, ganyan. Kaya lang sabi ko, mabait yung mga guards. Okay lahat sila. Kahit yung nagbawal sa akin dun sa taas, mabait. Nice. Good job, Opus, sa pag-hire ng mga maayos na guard.
Thank you. Ayun, nakabisita rin sa Opus Mall. Ang ganda ng mall. Very high-end. Well, hindi siya kasing high-end ng Shangri-La. Kung makapunta kayo dun sa high-end wing ng Shangri-La, yung puro designer brands yan, hindi siya ganun, I think. Para siyang, pero mas feeling ko mas step up siya sa podium. Either step up siya sa podium or ka-level niya yung podium. Medyo mahirap pang masabi kasi wala pa yung ibang mga stores. Pero maganda yung maganda yung ceiling nila, mataas. Maganda yung banyo. Maganda yung facilities. Maganda yung design. Abundant yung escalator. Alam mo yun, ang daming escalator access, ang daming elevator access. Ganda ng mall, very promising mall. Tapos malaki yung parking. Maganda rin yung location niya kasi andun lang siya accessible yun wala lang MRT ganun, pero very accessible yung place. Meron doon mga yung gacha, yung may mga laruan. Grabe ang mahal, 65 pesos per token. Tapos yung mga machines tumatanggap from 2 to 15 tokens. Ang weird nga ng 15 tokens kasi parang butiki yung hindi ko maintindihan ba't ang mahal-mahal nun. Nakakaubos ng pera yun, lalo na kung meron kang specific na gusto. Tapos alam mo yun, hindi mo siya makuha. So paulit-ulit kasi sipin mo yun 1,000 yung isusugal mo dun. Tapos hindi ka pa sure na makukuha mo yung gusto mong makuha. Grabe, diba? Daming addict sa ganyan sa Japan. Pero maganda yung pagkakagawa ng mall na yun, I must say. Sobrang layo nun dun sa experience ko nung bago yung Fisher Mall. Excited ako nun kasi bagong bago pa yung Fisher Mall. Ang lapit sa bahay, ganyan. Inisip ko pwede kong gawing mall to. Ito na yung tambayan ko. Tapos pagdating dun, parking pa lang, ang pangit na. Ang sigip, ang dilim, ang alikabok. Lahat ng pangit. Negative lahat. Tapos coming from basement 2, wala siyang escalator going up. Ang mode of transport nila ng tao from basement 2, mag-elevator ka. So hihintayin mo yung elevator, aakit pa ng 4th floor yung elevator, ganyan. So ang hassle, diba? Pero ang pinaka nakagago talaga dun, pagbukas ng elevator sa 4th floor, pader yung makikita mo. Puti, kasi literal pader lang. So ako parang grabe, ang pangit ng construction ng mall na to. Para talaga siyang budget mall. Talagang ginawa lang siya para lang may structure. Grabe yun. Ang pangit ng first impression ng Fisher Mall sa akin. I mean, syempre pumupunta pa rin ako dun ngayon kasi convenient, ganyan. Tapos doon ako nanonood ng sine sa VIP nun Pero yun lang, ang pangit ng mall na yun. Grabe yan. Okay, hanggang dito na lang tayo. Gusto ko pa sanang mag-vlog kasi ang ganda ng araw. Gusto ko yung footage ng X4 pag ganito ka bright yung ilaw. Ang random na kasi ng mga sinasabi ko. Nag-ramble na ako Gusto ko lang naman talagang puntahan yung Opus Mall. Kaya okay na muna yun. Kung hindi nyo pa nagagawa, paki-like naman yung video or subscribe kayo kung hindi pa kayo subscriber. Ang laking tulong nun. Yung isang click na yun na gagawin nyo, or 2 clicks kung like and subscribe, ang laking tulong nun sa channel na to. Hanggang sa muli, paalam.